Mga solarista pala ang may kasalanan kung bakit patuloy ang pagtaas ng singil ng kuryente. Good morning mga adik, magandang araw sa inyong lahat mga ka-solar, mga adik sa solar. Na-miss nyo ba yung ating solar setup? Yan o, madumi na. Alam nyo mga lodi, yung sinasabi kong good morning, hapon na yan, alas 3 na. Ayun o. Ito yung east, ito naman yung west. Hapon na yan. Pero sa akin kasi, always good morning sa inyong lahat mga adik. Ha? What dilasagan naman sasabi mo sa bakit hindi matanggal-tanggal ang system loss? Huwag nyo na kasi pangarapin na matanggal yan. Kasi nga, malulugi si Meralco niyan. Malulugi ang grid niyan. Alright, mag-solar na lang kayo. Ayan. Alam nyo mga lodi, ito masasabi ko lang ha. Ito ay teorya ko lang naman, opinion ko lang naman. Alam nyo, malaki ang contribution natin or malaki ang kasalanan natin kasi nga isa rin tayo yung dahilan kung bakit lumaki or bakit pataas ng pataas ang singil ng kuryente. Eto, explain ko sa inyo. Pwede lang sulatan yung ibabaw ng solar panel sa dumi oh. Pero matagal kasing hindi wala, pag isang ulan lang yan, agos lahat yan oh. Delikado, baka maanod tayo pababa. Mahulog tayo pala pababa, marumi na. At dumi na. Oh yun oh, dumi oh. Bukas na lang siguro, umaga maglinis ako. Alright, explain ko sa inyo bakit sabi kong tayong mga solarista, tayong umalis sa grid na mga solarista ang isa sa dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng kuryente. Siya nga pala mga lodi, disclaimer nga pala, lahat ng sasabihin ko po dito ay base sa mga opinion ko lamang at wala siyang katotohanan, pawang mga katang-isip lang. Ganito kasi mga lodi. Ikita nyo tong mga cable tie. Kunyari, etong mga cable tie na to ay tayo nung nasa Meralco pa tayo, nung nasa grid pa tayo. So lahat ng energy ay pasan natin lahat. So nagbabayad tayo, diba? Lahat tayo ay kumukonsumo sa grid at hindi pa tayo naka-solar. So ang nangyari nung nag-solar tayo, ayan ang nangyari. So kumonte ang kumukonsumo sa grid ngayon. So ngayon ay mag-aasam pa kayo natatanggalin yung system loss. Kawawa nga ni si Meralco. So saan pa niya kukunin yung pambayad niya? Paano pa niya masusulit yung gastos sa kuryente? Yung sinabi ko na nga ulit, nung paulit-ulit ko itong sinasabi, na ang kuryente once na na-create yan, hindi mo na pwedeng ibalik, hindi mo pwedeng i-delay. Once na na-create, dapat may gumamit. So anong nangyari ngayon? Kumonte yung subscriber. So kapag tinanggal mo pa yan, generation loss, basta lahat ng loss pag tinanggal mo pa yon, wala na. Lahat naman na ngayon sa Pilipinas paunti ng paunti, bawat oras paunti ng paunti ang kumukonsumo sa grid. Ano mangyayari ngayon? So lahat ng mga nawala, sila ngayon ang isasuffer. Parang ano yan, parang sa sasakyan, pambiyahe hanggang Maynila. So dati marami silang sumasakay, pero dahil nga sa naka-avail na sila ng kanya-kanyang mga sasakyan, nakabili ng sariling motor, tricycle, kulong-kulong, ano pa, e-bike, e-car. So wala na, sakay yung bus. Ngayon at tatatlo na lang kayo sumasakay doon, obligado babayaran nyo isang biyahe. Pero dati-dati kasi marami kayo nagbabayad sa per biyahe niya, kaya mura nun.
Pero dahil nga sa kayo-kayo na lang, yung sakay, kayo-kayo na lang yung dala-dala niya. Ayun ay ano ko lang naman, analogy ko lang naman, parang naisip, biglang nag-isa ako sa umaga na parang ganun siya, no? 'Di ba? Dahil sa pamahal na ang kuryente, ang presyo ng kuryente natin, yun naman talaga ang tanging dahilan kung bakit nag-solar tayo, 'di ba? Hindi naman tayo nag-solar lang dahil sa mahal ang presyo ng gas. Hindi naman tayo nag-solar na ang dahilan ay mahal ang pamasahe, mahal ang bigas, mahal ang upa ng bebot dyan sa kanto. Hindi. Sa pinakamalaking dahilan pa rin talaga ay siya. 'Di ba? Walang tigil na pagtaas ng presyo. Oo, nagro-rollback siya, pero nakakatawa nga eh. Ang rollback 0.00 o kaya piso lang. Ang masaklap, yung pagsipa niya ulit, pagtaas. Yun nakakatakot. Yung pag-rollback ay abangan mo yan. Tik-tak, parang duyan or yung siso, di ba? Pag bumaba sa kabila, asahan mo, tataas doon sa kabila ulit. Lintik na yan. So kaya ang dahilan, pinaka-main ng dahilan ay presyo ng kuryente, di ba? At ang masaklap pa ay hindi natin hawak. Hindi natin hawak kung kailan may brownout, magba-brown out siya, wala tayong magagawa. Kundi lahat ng mga okasyon natin, lahat ng trabaho natin, cancel lahat. Wala tayong magagawa. Samantalang kung naka-solar ka, mga lodi, yan o. Samantalang kung naka-solar ka, wala kang iniisip na problema. Diba? Although mahal ang pagsusolar, yung sabi ko na nga, oo, mahal talaga. Talaga napakamahal. Hindi siya sa totoo lang sa una talaga hindi ka makakatipid kasi talagang bubutasin niya ang bulsa mo. Butas na nga yung bulsa mo, butas na yung short mo, butas ang medyas mo. Pero pagkatapos nun, maganda na. Ang kagandahan niyan kasi, gumastos ka. Gumastos kang hinayupak ka, pero sa'yo yan. Sa'yo yung ginastos mo, samantalang sa grid kasi or sa Meralco, ano mang grid na provider yan, ang mahal na binabayaran mo. Ang problema, walang resulta, hindi yan sa'yo. Samantalang dito sa pagsusolar, ano man yung binili mo, ano man yung binayaran mo, sa'yo yan. Anytime may magagamit ka. Ewan ko na lang kung di ko pa maintindihan. Bahala ka na sa buhay mo. O diba? Dahil sa pagsusolar natin, natipid natin sa kuryente. Yung pagbabayad mo sa kuryente na yan, pambili mo na lang sa sasakyan mo. Hindi sa atin yan. Hindi sa akin yan. So, paano yan mga lodi? Di makakatipid na naman kami sa buong magdamag, maghapon magdamag. Diba? So, lahat yan ay power ng solar lahat. Yes. Second priority na lang namin si grid. Diba? Hindi na masakit yung 100 lang yung binayaran ko sa kuryente. All the way, 0 lang talaga sana yan kung hindi ako nag-welding. Nag-welding lang kasi ako. Pero siguro makakapag-upgrade tayo. Pag nakapag-upgrade tayo dito, hindi na tayo mag-welding gamit ang grid. So lahat ay solar na lahat. Hindi. Ang ganda nun, ang ganda. Oh, di ba? Unti-unti mo yan. Hindi mo yan magagawa kung hindi mo simulan. Kaya hayaan nyo nang magtaas ng presyo si grid or Meralco nang mas lalong makaisip ang mga tao na mag-solar. Kaya nga sinabi ko na tayo mga solarista ang siguro isang dahilan kung bakit nagmahal ang kuryente. Kasi nga para tayong mga commuter, iniwan natin yung kasama natin na mga subscriber dyan na sila na lang naiwan. So umalis na tayo doon, hindi na tayo sumasakay doon, nag-solo na tayo. So parang gano'n. So sino mag-shoulder doon? Sinong magbabayad sa mga nawawalang kuryente at hindi maibentang kuryente, di ba? Hindi, ano kasi yan eh, pag di mo mabenta, sino ang dapat magbayad sa nawalang kuryente, hindi nagamit na kuryente, di ba? Sino pa ba?
wala nang iba kundi sila mismo yung mga natira dyan. So malaki ang contribution natin, sorry na lang. So ano pang iniintay nyo dyan? Hindi mag-solar na lang kayo, yun na lang tanging paraan. Sa mga kapwa nating solarista, sana huwag kayong magalit kasi sinabi kong tayo ang dahilan kung bakit patuloy na pamahal ng pamahal ang presyo ng kuryente. Ayan. Opinion ko lang naman yon at may nagtanong kasi, kaya siguro yun din ang naisip kong una noon. Opinion lang naman kung ano masasabi ko. So para sa akin, siguro wag na siguro tanggalin yung system loss na yan. Kasi kung tinanggal yan at nagbura ang kuryente, di wala na magso-solar, di ba? Wala na tayong mahihi kahit na mag-solar. Di ba? Wala na tayong mai-scam para mag-solar, di ba? Ang solar kasi scam lang naman yan eh. Hindi yan totoong nakakatipid ng kuryente. Kalokohan lang yan, baka mapapagastos ka lang yan, tapos babalik ka lang sa grid. So maraming salamat sa nagtanong. Ano ko lang yun, opinion ko lang, guni-guni ko lang yun, hindi yung totoo. And maraming salamat. See you next time. Bye bye mga adik, mga kasolar.